Sa nakaraang kwento natin ay napagdesisyonan ng ating bida na wala na siyang sasayangin na oras at nagmamadali siyang tapusin agad ang kasalukuyan niyang pagsubok upang makahabol sa mga manlalarong mas nauna sa kanya. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang sinasalag niya ang mga palasong may apoy ay bigla naman siyang nakaramdam na parang may gumagalaw sa kanyang paanan, bigla naman siyang tumalon dahil biglang nagkauka sa ilalim niya. At habang nasa ere siya ay nakita niya ang talam sa kanyang ibaba at sa isip-isip niya na kung mahuhulog siya dito ay tiyak siya na mamamatay agad siya. Kaya naman ang ginawa niya ay pinilit niyang makaahon mula sa kanyang pagkakabagsak. At nang makalapag na siya ay napansin niya naman agad ang malaking apoy na patungo sa kanyang kinaroroonan at sa puntong papatama na sa kanya ang apoy ay walang hirap niya lang itong hinawi at nagkaroon ng daan sa gitna ng apoy. Dumaan siya sa gitna ng apoy at dahil sa kanyang nature na cold-blooded ay nakapag-develop na naman ang kanyang katawan ng resistance sa pagkapasok. Nadagdagan na naman ang kanyang heightened senses. Nang makalampas na siya sa apoy ay meron na namang kung anong bagay ang patungo sa kanya at dahil sa lakas ng kanyang pandama ay walang hirap niya lang itong iniwasan. Makalipas ang ilang sandali ay bigla namang nagsitaasan ang kanyang mga stats. At dito nakasalamuhan niya ang isang gumagalaw na bagay. At sinuntok siya nito. Napa-atras naman ang ating bida dahil sa natamo niyang pinsala. Pinagmasdan niya naman ang bagay na kanyang kalaban at napagtanto niya naman na ang bagay na nasa kanyang harapan ay kaya nitong gayahin ang kahit anong galaw niya. Ang bagay na ito ay tinatawag na Copper Scarecrow. Ang Scarecrow ay ginagaya nito ang galaw ng kalaban. May kakayahan rin itong umatake sa tiyak na layo. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo ang puppet na ito at naalala niya na nabanggit rin ito ng kanyang kapatid sa kanya. Ang puppet na ito ay kayang makopya ang kasanayan ng mga manlalaro at kapag gagamitin na ng Scarecrow ang kanyang nakupyang kasanayan ay mas doble pa ang lakas nito. Kapag nagawa nilang matalo ang puppet ay pwede na silang makapasok sa silid ng pinuno bagaman kapag hindi nila natalo ang Scarecrow ay gagapusin sila ng kadenang merong bilog na parang bola. Natandaan naman ng ating bida ang sinabi ng kanyang kapatid na merong dalawang paraan upang matalo ang Scarecrow. Ang isa ay ang sabayan sila at wasakin at ang isa naman ay ang saksakin nito. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at kaagad niyang inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na Dragon Visual Prowess o Dragon Eyes. Pagkatitig niya sa puppet ay nakita niya naman ang parang itim na bagay sa parte ng kanyang dibdib. At napagtanto naman ng ating bida na ito na ang kahinaan ng puppet na ito. At dito sinugod siya ng Scarecrow at sa puntong papatama na ang kamaon ng puppet sa kanya ay meron namang isang tao na sumigaw sa ating bida na ang puppet na yan ay gumagalaw ayon sa sensor nito. At minungkahi niya na hanapin niya ang sensor nito at punteryahin. Nagawa niya namang makailag at pagkarinig ni Yonwoo ay sa isip-isip niya naman na ito siguro ang tao na kanyang nadama noong inactivate niya na ang kanyang heightened senses. At dito nag-counter siya sa pag-atake at habang papa-atake siya sa isip-isip niya naman na alam niya na ang patungkol sa sensor ng puppet na ito at kaagad niya namang sinaksak ng buong lakas ang dibdib ng Scarecrow. At dahil pinunterya niya ang kahinaan ng puppet ay bigla naman itong sumabog. Hindi naman makapaniwala ang isang ito na nagawang natalo ng ating bida ang Scarecrow. Bigla namang lumingon ang ating bida sa kanya at nakaramdam naman ito ng takot. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki sa isip-isip niya naman na nalaman niya ang patungkol sa sensor ng puppet gamit ang malakas niyang pandama. Ayon pa sa kanya na ito ang hindi alam ng karaniwang manlalaro ang patungkol sa sensor ng puppet. Nilapitan niya naman ang batang lalaki at napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na kung sino ba ang taong ito. Tinanong naman siya ng batang lalaki na kung ano ang gagawin ng ating bida sa kanya. Tinanong naman siya ng ating bida na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Muli namang nagsalita ang lalaki na kung ano ba ang balak niyang gawin sa kanya. Sagot niya naman na wala siyang balak na masama sa kanya at tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang bagay na iyon. Tinanong naman siya ng batang lalaki na kung tungkol sa ano. Tugon naman ng ating bida na kung paano niya nalaman ang patungkol sa sensor ng puppet. Nagtataka naman ang batang lalaki sa katanungan ng ating bida at dito ipinaliwanag niya na nakikita niya ang magical string na nakapalibot sa puppet. Sa isip-isip naman ng ating bida na gaya nga ng kanyang inaasahan na kaya ngang makita ng batang ito ang mahika. Sa madaling salita ay meron siyang kaugnayan sa mahika. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na interesado siyang malaman kung paano niya nakikita at makontrol ang mahika. Kaya naman tinanong niya ito na kung maaari niya bang turuan siya kung paano gawin yon.
Ayon pa sa kanya na kung matututunan niya makontrol ang mahika ay magiging malaking tulong ito para sa kanya. Habang ang bata naman ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. At dagdag pa ng ating bida na hindi magiging libre ang pagturo ng bata sa kanya at babayaran niya ito. Napagtanto naman ni Yeonwoo dahil parang hindi na makausad ang batang ito sa bahagi ng block na ito kaya naman bilang bayad niya sa pagtuturo sa kanya ng bata ay tutulungan niya itong makaalis sa kinalalagyan nila ngayon. Tinanong niya naman ang bata na kung ano sa tingin niya at sinabi niya na hindi naman masamang kondisyon ang kanyang inaalok bilang kabayaran sa pagtuturo sa kanya kung paano makontrol ang mahika. Nagulat naman ang batang ito sa kanyang narinig na kabayaran ng ating bida. At bigla namang umalis si Yeonwoo sabay sabi niya na parang ayaw ng bata ang kanyang inaalok subalit bigla naman siyang pinigilan ng bata dahil hindi yun ang ibig niyang sabihin. Kaya naman tinanong niya si Yeonwoo kung totoo ba ang kanyang inaalok kanina sa kanya. Dagdag niya pa na hindi siya makapaniwala na hindi niya kayang makontrol ang kanyang mahika. Tugon naman ni Yeonwoo na wala siyang rason upang magsinungaling. Hindi pa rin makapaniwala ang bata at itinuro niya ang lasog-lasog na puppet at sinabi niya na hindi siya naniniwala dahil paano niya natalo ang ganitong klaseng puppet kung hindi niya kayang makontrol ang kanyang mahika. Sa isip-isip naman ng bata na kahit anong kasanayan ang gamitin sa pag-atake ng puppet na ito ay hindi man lang ito magawang magasgasan lang. At naisip niya na ang lalaking ito ay kayang-kaya niya talunin ang puppet na ito sa iilang pag-atake niya lamang. At napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung talaga nga bang hindi makontrol ng lalaking ito ang kanyang mahika. Pinagmasdan niya naman ang ating bida at nagtataka siya kung sino ba ang taong ito. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na ng batang lalaki na tuturuan niya na ang ating bida. Agad naman siyang nagpakilala na siya si Yul, at tinanong niya na kung ano ba ang kanyang magagawa para sa kanya. Ipinaliwanag naman agad ni Yeonwoo na ang una nilang gagawin ay gagawa siya ng daan para sa kanila at ang tanging gagawin lamang ni Yul ay ang sumunod mula sa kanyang likuran. Subalit bigla namang lumingon ang ating bida kay Yul na gamit ang mata ng dragon at tinanong niya ito kung bakit iba ang anyo na kanyang ipinapakita. Nagulat naman si Yul sa katanungan ng ating bida. Dagdag pa niyon na habang pinagmamasdan niya si Yul na malamang ay isa itong batang 10 taong gulang at pandak ito at bata pa. Tinanong niya naman ito na kung karaniwang tao lang ba siya. Napalunok na lang si Yul at walang naging tugon. Pinagsabihan niya naman si Yul na siguraduhin niyang gagalangin niya ang mas matanda sa kanya at dagdag niya pa na hindi dahil bata siya ay magiging mabait na siya sa kanya. Ang tanging tugon lang ni Yul ay naiintindihan niya. Makalipas ang ilang sandali ay nakasagupan na naman nila ang mga puppet na gumagaya ng galaw. At dito walang hirap lang tinalo niyon ang mga ito dahil alam niya na kung saang parte ng katawan ng puppet ang kanilang kahinaan. Pagkatapos niyang napasabog ang isang puppet ay sinunod niya na naman ang isa at tumalon siya pasugad sa puppet at pinuntirya niya ang dibdib nito. Habang si Yul naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga pinaggagawa ng ating bida. Sinabi naman niyon na malapit-lapit na sila sa Block B at minungkahi niya dito na pwede na siyang magsalita patungkol sa mahika dahil malapit na rin lang sila. Nagpatuloy na sila sa paglalakad at ipinaliwanag naman ni Yul ang kanyang nalalaman patungkol sa pagkontrol ng magic. Sinabi niya na hindi niya alam kung naiisip ba ng ating bida ito na kaya ni Yul makakita ng mana. Napatanong na lamang si Yeonwoo na baka ang kakayahan niya ay nasa dugo niya na. Tugon naman ni Yul na parang magkapareho nga at ipinaliwanag niya na wala naman masyadong ganito sa mundo subalit paminsan-minsan ay nangyayari sa ibang mga mundo ito. Sa loob ng genes merong mga ibang kaso na ang genes ay nagpapakita ng pambihirang kasanayan o supernatural skill at nakaayos sa tiyak na paraan. Ang mga taong yun ay naipapasa nila ang katangian na yun mula sa kanilang ninuno patungo sa bagong henerasyon ng kanilang lahi sa pamamagitan lamang ng kanilang dugo. Ang descendant naman ay magigising niya ang tinatagong kasanayan sa special na oras at makakatanggap ito ng kahusayan at maipapasa naman ulit sa susunod na henerasyon. Tinanong naman siya ng ating bida na kung isa ba siya sa kanyang ipinaliwanag. Tumugon naman si Yul na ang kasanayan na kanyang namana ay kaya niyang madama, makita at malasahan ang mahika. Kaya naman meron siyang kaugnayan patungkol sa mahika. Dagdag niya pa na sa ganoong paraan niya nalaman na ang puppet ay konektado sa mga sensor nito. Pagkarinig ng ating bida ay napatanong siya sa kanyang isipan na kung magkapareho ba ang kaso ni Yul at ng kanyang kambal na kapatid. At dito naalala niya ang nature na taglay ng kanyang kapatid na tinatawag na perfect adaptation. Sa pagiging magkatugma ng kanyang nature sa lahat ng bagay ay hindi malayong kaakibat rin ito ng mana.
Ipinaliwanag ng ating bida ang taglay na katangian ng kanyang kapatid sa Mahika na sa halip na maranasan niya ang hirap sa mundong Earth na karaniwan naman sa mga tao dito, hindi siya nagkaproblema sa paggamit sa kanyang mana. Sa totoo lang ay mayroong siyang narecover na napakahalagang item at nagawa niya itong makontrol na parang bihasa na siya dito. Alam naman na ng ating bida ang patungkol dito dahil nalaman niya sa journal ng kanyang kapatid na sinabi ng kanyang kasamahan na nagulantang sila dahil hindi sila makapaniwala sa nakikita nila sa kanyang kambal na kapatid. Ang kanyang kapatid ang napili ng sinaunang dragon na si Clotes dahil sa taglay nitong katangian. Marahil ay kayang niyang makipag-usap sa kahit anong nilalang. Kaya rin niyang manahin ang kasanayan ng dragon na hindi kaya ng karaniwang tao. Ipinaliwanag naman ni Yul ang patungkol sa mana na merong dalawang kategorya ang taong nagtataglay nito at kinukonsiderang mga henyo ang mga ito subalit si Yul ay hindi siya nabibilang sa henyo na kategorya. Dagdag niya pa na maaring niyang makita ang mana bilang isang ilog, ang mahika na galing sa mga maliliit na uka o imbakan ng tubig na dumadaloy patungo sa ilog. Napatanong na lamang si Yeonwoo na kung ano ang patungkol sa imbakan ng tubig, bigla namang lumabas sa kanyang harapan ang sistema. Ayon sa sistema ay nagawa niyang malampasan ang pagsubok sa Block A bilang isang solo player. Nakatanggap naman si Yeonwoo ng bagay na mahihirapan ang iba sa pagkuha. Binigyan siya ng karagdagang 500 na karma. Binabasa naman ni Yeonwoo ang kanyang sistema at ang kabuuang bilang ng kanyang nakuhang karma ay 800. At ang kanyang nawalang stamina at mana sa pakikipaglaban ay bumalik na muli. Ang karma naman ay isa sa pinakaimportanteng konsepto sa tore na ito. Ang administrador ay ginagawang basehan ng karma para sa larong ito at ito ang binibigay sa mga manlalaro bilang isang gantimpala. At isa rin itong pera na pwedeng ibili ng kahit anuman ang gusto ng manlalaro. Habang binubuksan niya ang pinto patungo sa Block B, sa isip-isip niya naman na isa siyang manlalaro na ang layunin lamang ay ang makalikom ng maraming puntos sa posible na paraan. Napagtanto niya naman na Block A pa lamang ang kanyang natatapos subalit nakalikom na siya ng maraming puntos at sigurado siya na kung maririnig ito ng mga tao ay mamamangha sila sa kanya. Dahan-dahan niya namang binuksan ang pinto habang iniisip na hindi pa sapat para sa kanya ang nalikom niyang puntos kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niya pang makalikom ng mas marami pa kaysa sa nakuha niya ngayon. At dito nakapasok na nga siya sa Block B, pagkatingin niya sa loob ay napakaraming kakaibang manlalaro. Meron dito may hawak na espada, kutsilyo, mahaba ang buhok, puti ang buhok. May nagpapahinga, may nahihimatay dahil sa sugat at mayroon ring putol ang paa. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo ang mga tao, nagtataka naman ang mga nakatingin sa kanya dahil sa kanyang maskara at dahil nakaraang linggo pa nagsimula ang tutorial ay meron pa ring qualifier. Napatanong naman ang isa na kung nagawa niya bang malampasan ang Block A nang siya lang mag-isa. Bigla naman niyang tinanong si Yul na kung ano ang kanyang ginagawa at bakit hindi pa siya pumapasok. Dahan-dahan namang pumasok si Yul at nanginginig niyang sinabi na sa wakas nagawa rin niyang makalagpas sa Block A na yon. At nang walang ano-ano'y mayroon siyang napansin na grupo ng kalalakihan na mga honghang na nakatingin sa kanya na para bang hindi sila makapaniwala. Nang makita sila ni Yul ay hindi naman sila makatingin ng diretso sa mga mata ni Yul. Mayroon namang namuong galit sa mga mukha nito. Tinanong naman siya ng ating bida na kung sila ba ang mga kasamahan niya. Tugon naman ni Yul na dati ngunit ngayon ay hindi na dahil wala naman silang magagawa sa kanya ngayon. Nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad at tinanong siya ni Yul na kung saan na nga ba sila sa pagpapaliwanag niya kanina. Sagot naman ni Yeonwoo na ang pinapaliwanag niya kanina ay tungkol na sa mana stream. Umupo na muna sila at habang ipinapaliwanag ni Yul ang patungkol sa mana stream, sinabi niya na ang mga impormasyon ay karaniwang mahirap maintindihan subalit nagawa niya pa rin maipaliwanag ito sa ating bida ang konsepto patungkol sa mahika at mana. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na maraming alam si Yul patungkol sa mahika. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na sa ngayon ay mayroon na siyang kaalaman tungkol sa mahika kung paano ito makontrol ng mas madali. Napahawak na lang si Yul sa kanyang batok at sinabi niya na hindi rin siya sigurado kahit na siya ay kaya na niyang makontrol ito noong una pa lang at nahihirapan siyang ipaliwanag kung paano niya ito gagawin. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na ayos lang sa kanya at kung ganun ay wala na silang magagawa dahil dun. Bigla namang tumayo ang ating bida at sinabi niya kay Yul na umaasa siya na pagtapos ng tutorial tinanong niya ito kung tutungo ba siya sa labas. Sumagot naman si Yul na oo.
At tugon naman ni Yeonwoo na dito na sila maghihiwalay. Nagpaalam naman sila sa isa't isa at maya-maya pa ay may biglang nakita si Yul na papalapit sa kanya. Natigilan naman si Yeonwoo nang marinig niyang tinawag si Yul. At dito nagbalik tanaw ang lalaki na kasamahan dati ni Yul. Sinabi ng lalaki sa kanilang harapan na gusto niya kung paano tumingin ang mga ito. At dagdag niya pa na ang taong kagaya nila ay malaki ang kanilang kinabukasan. Nagpakilala naman ang lalaking ito na siya si Build na isang executive ng Arangdan. Sinabi niya pa na nandoon lamang siya sa Block B waiting room at dagdag niya pa na kung gusto pa nilang magpatuloy ay magkasama na sila. Bigla namang lumapit ang lalaking ito at sinabi niya na hindi siya makapaniwalang aalukin sila ng Arangdan para isali sila sa grupo nila. Tugon naman ng kanyang kasama na kung ang ibig niyang sabihin na Arangdan, ito ay isang grupo na nangunguna at hindi mapipigilan at nangingibabaw sa tutorial na ito. Bago pa man sila nakita ni Build ay ito muna ang nangyari. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaban ay sinabi ng isang ito na nagkamali sila sa kanilang akala dahil masyadong malakas ang mga puppet na ito at hindi sila basta-bastang nauuga. Sa isip-isip naman ng Honghang na ito na nag-aalala naman siya dahil nalalagay na sila sa mahirap na sitwasyon ngayon. At kapag nagpatuloy pa ang ganito ay hindi nga ito matatanggap at nag-iisip siya ng paraan kung paano nila ito malalampasan. Maya-maya pa ay meron na siyang naisip na paraan at tiningnan niya si Yul. Habang pinagmamasdan niya si Yul ay sa isip-isip niya naman na ang abilidad ni Yul ay ang mag-analisa lamang ng daloy ng mahika at wala naman itong masyadong naitutulong dahil nasa likuran lang nila siya palagi. Kaya naman nakapagdesisyon na ang Honghang na ito at kaagad niya naman kinaladkad si Yul. Nagtatakang tanong naman ni Yul sa Honghang na lalaki na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Hindi na siya nagsalita pa at kaagad niyang inihagis si Yul sa gitna ng apat na mga puppet na ito sabay sabi niya sa kanyang kasamahan na tumakbo na sila habang may lupa. Habang si Yul naman ay hindi makapaniwala sa ginawa sa kanya ng kanyang kagrupo. Napasigaw na lang siya na paano nila ito nagawa sa kanya habang pinagmamasdan niyang tumatakbo palayo sa kanya ang kanyang mga kasamahan. At dito tinanong sila ni Yul na kung ano ang pakay nila sa kanya at dagdag pa nito na patanong na kung ano pa ba ang kanilang pag-uusapan pagkatapos ng mga pangyayari. Habang sa isip-isip naman niya na inaasahan niya sana na makakatagpo siya ng dissenting grupo subalit labis naman itong nadismaya dahil nandito ang mga taong trinaidor siya. Malungkot naman na tinanong ng isang Honghang na ito na kung paano niya nagawang makaligtas at hindi na siya pinatapos magsalita ni Yul at agad itong nagsabi na hindi na niya kailangan pang malaman yon. At wala naman naging tugon ng lalaki pagtapos noon. Sinabi pa ni Yul na hindi niya alam kung ano ang pakay nila sa kanya ngunit minungkahi niya na umalis na sila. Dagdag niya pa na siguro ay hindi sila komportable na makita siyang nakaligtas at ganun rin siya hindi niya gustong makita sila dito sa kabila ng ginawa nila sa kanya. Tugon naman ng Honghang na ito na magkunwari muna silang hindi magkakilala hanggang sa matapos ang tutorial round. Bigla namang yumuko ang Honghang at humingi ng tawad sa kanya. Hindi naman akalain ni Yul na hihingi ng tawad ang nag-tridor sa kanya at sinabi niya pa na kung ano ba itong kalokohan na ginagawa niya. Sinabi naman ng Honghang habang nakayuko pa rin na ang kapalit ng kanyang paghingi ng tawad ngunit hindi niya naman magawang sabihin ang eksaktong detalye kung bakit niya ito ginagawa subalit minungkahi niya na kung ano man ang nangyari sa pagitan nila ay huwag na niya sanang ipagsabi sa iba at nagmakaawa ang Honghang na ito at pati na rin ang mga Honghang niyang kasamahan ay yumuko rin at nagmamakaawa at humingi ng tawad kay Yul. Tugon naman ni Yul sa kanila na hindi niya alam kung ano ang binabalak nila kaya naman sinabihan niya ang mga ito na umalis na sa kanyang harapan. Dagdag niya pa na hindi na niya gustong makita ang pagmumukha nilang lahat at kaagad naman itong tumalikod. Habang nakayuko pa rin ang Honghang na ito at sa isip-isip niya naman na hindi niya papayagan na magtatapos lamang sa ganito ang kanilang diskusyon dahil sinabihan niya na si Build na sinakripisyo ni Yul ang kanyang sarili upang mailigtas lamang sila. Dahil desperado na ang Honghang ay nagalit naman ito at sa isip-isip niya na hindi maganda kung merong pagsasabihan na iba si Yul patungkol sa nangyari sa kanya at naisip niya rin ang posibilidad na maaaring hindi na siya kunin ng grupong Arangdan kung malalaman nila ang pag-trider nila sa isa nilang kasamahan. Sininyasan naman ng isang lalaki ang Honghang at nakuha niya naman agad ang ibig sabihin nito. Pinagmasdan naman ng Honghang si Yul ng masama at sa isip-isip niya na mahirap din para sa kanya na abandonahin si Yul noong unang ngunit sa pangalawang pagkakataon na ito ay hindi na at nagpasalamat naman siya dahil medyo malayo sila sa mga tao at sa pwesto nila ay hindi na sila masyadong makikita ng ibang tao kung ano ang kanilang gagawin. Kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niya lang ayusin ang kanyang trabaho nang walang ibang nakakaalam.
Dahan-dahan niya namang nilapitan si Yul at kukunin niya na ang kanyang espada at sa isip-isip niya na kahit pa may mamatay dito ay hindi naman malalaman ni Build kung ano ang itsura ni Yul at gagawa na lang siya ng alibay na isa si Yul sa napatay sa silid ng pinuno. At sa puntong hahawakan niya na sana ang kanyang sandata ay bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil merong taong nagsasalita sa kanyang likuran. Sinabi ng ating bida na habang nagaganap ang tutorial na ang Arangdan na grupo ay direktang nakikipag-ugnayan sa Flower Island kaya naman sabi ng mga tao na ang mga baguhan ay doon pinipili gayunpaman ang mga tao sa Flower Island ay masyadong mabusisi dahil hindi nila gusto ang mga taong merong masamang nakaraan. Bigla naman siyang lumingon sabay tanong niya kung sino ba ang nasa likuran niya at hindi na siya pinatapos magsalita ng ating bida at kaagad niyang pinutol ang kamay ng Honghang na ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.